John chapter 13, verse 13, I will do whatever you ask in my name so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name and I will do it. Sa Tagalog po ay, tinatawag ninyong akong guro at Panginoon. At mabuti ang inyong sinasabi sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at guro ay naghugas sa inyo ng mga paa, kayo naman ay nararapat ding mga hugasan ng mga paa ng isa't isa. Magandang araw, ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang Lordship of Christ. Ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay Jesus leads by modeling. Pasensya po sa aking background at medyo maingay dahil nasa labas po ako ng aming bahay. Medyo maingay din po sa loob kaya mas tolerable po yung ingay dito. Nasa ano nga ba ito? Labas ng apartment po ako ngayon. Mabalik tayo sa ating katuruan. Ang unang katuruan ni Pastor Russell Ocampo, Jesus leads by modeling. Dito po ay pinapakita ni Jesus ang tunay na liderato sa pamamagitan ng kanyang halimbawa. Pinapakita po ni Jesus na yung pagiging leader ay hindi tungkol sa paghahari o pagpapakita ng kapangyarihan. May ibang leader po kasi na imbis na leadership yung ipakita ay nagiging boss yung pinapakita nila. Kagaya nila yung mga masasamang leader, sila Hitler, Kim Jong isa na kami yung leader ng North Korea. Imbis na pagtutulungan yung kinakamit ay yung goal ay sila ay parang mas inaano nila yung bakal na kamay, namumuno sila ng may karahasan. Dapat po hindi ganon, kundi dapat sa paglilingkod sa iba yung pinapakita natin, tsaka yung pagpapakumbaba as a leader. Yung pamumuno po ng ating Panginoong Kristo ay isang halimbawa ng pagkakaroon ng malasakit at tsaka pagpapakumbaba na dapat nating tularan as a Christian. Dapat nating isabuhay sa puso at sa isip. At ito yung modelo ng kung paano tayo dapat manguna bilang isang leader sa pamumuhay ng mga katuruan at saka halimbawang ipinakita ng ating Panginoong Kristo. Ang natutunan ko lang po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay we are called to follow Jesus' example. Inaanyayahan po tayo ng ating Panginoong Diyos sa katuruan na ito na sundan ang halimbawa ng ating Panginoong Kristo, kung ano po yung ginawa niya at kung ano po yung mga katuruan, kung ano po yung mga ingay ng jeep, kung ano po yung ipinamuhay ng ating Panginoong Kristo nung siya ay naririto sa lupa, ay yun din dapat yung ating ipinapakita. Tsaka pinakita po ng ating Panginoong Kristo na yung tunay na pamumuno, kung paano tunay na mamuno sa isang organization o sa isang samahan. Hindi po nakasalalay sa paghangad ng mataas na posisyon yung pagiging leadership, yung naghahangad ng isang napakataas na kapangyarihan, kundi sa pagpapakumbaba at saka paglilingkod po sa ibang tao. Kaya po ng palaging sinasabi sa aming church na we hone our talents to serve, which is nakasa din po sa Bible na dapat yung talentong niregalo sa atin ng ating Panginoon Diyos ay hindi natin ipinagmamayabang, kundi ginagamit natin to serve other people, to serve our Lord Jesus Christ, to serve our God, to serve the Almightiest, Holy of the Holiest God. Sa pamagitan po ng paghugas ng paa ng kanyang mga disipulo ay pinapakita po ng ating Panginoon sa Kristo yung pagiging leader na nangangahulugang pagiging handang maglingkod at saka magpapakumbaba para sa ibang tao. Kasi isipin natin, yung ating Panginoon sa Kristo, napakataas ng posisyon niya sa langit, pero nung namuhay siya rito sa lupa ay grabe yung serve niya, lowest of the lowest. Kung ikukumpara natin o kung ihahambing natin ay yung pagiging leader niya ay grabe, yung sagad sa lupa. Nagsiserve pa rin siya kahit nagsiserve sa ibang tao kahit kung ano yung kanilang mga background. Kagaya po nung bayaran na lumapit sa kanya, imbis po i-condemn niya ito ay hinugasan niya pa po yung paa.
At yun nga po, yun po yung pinapakitang pagpapakumbaba ng ating Panginoon Diyos na dapat nating tularan. Ganong pamumuno ang dapat nating tularan. Kaya po, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Hesus Kristo, as a Christian, tayo tinatawag din ng mga ating Panginoon na para magsilbi. Para magsilbi sa pamagitan ng malasakit, pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, katulad po ng ginawa ng ating Panginoong Kristo dito sa lupa. Ang natutuhan ko lang po sa pangatlong katarungan ni Pastor Russell Ocampo ay the Lordship of Christ requires belief and obedience. Ito po ay nagpapakita ng kahalagahan ng paniniwala at pagsunod sa pamumuno ng ating Panginoong Kristo. Yung pagiging Panginoon po ng ating Panginoong Kristo ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng authority o otoridad, kundi sa pagiging handa niyang maglingkod at magsilbi, magpakumbaba para sa ibang tao, para sa kanyang pinamumunuan sa organization o sa samahan na kanyang pinamumunuan. Kaya bilang mga tagasunod ni Kristo o ng ating Panginoong Kristo o bilang mga Christian, as a Christian po, yung ating pananampalataya po at saka yung pagsunod ay hindi lang nakabatay sa pag-aako natin ng ating mga authority o belief. Ay nga pa, mabalik po tayo sa katuruan ng ating Panginoong Diyos. Ay yung leadership po ay hindi nakabatay sa authority o sa iron hand, kundi sa pagtalima, sa pagpapakita ng kahandaang loob o kagandahang loob o yung obedience o pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Tsaka pag sa buhay, sa naging halimbawa o sa pinakita ng ating Panginoong Kristo nung siya ay narito pa lamang sa lupa, yung pagpapakumbaba, yung pag-serve sa mga tao, sa kanyang mga nasasakupan, dapat po yun yung isabuhay natin bilang isang leader at bilang isang Kristiyano. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen. Sorry po ulit sa noise. Yun lamang po.